Kayo rin ba tulad ko na narinig na ang blueberries ay napakabuti para sa mga mata, kaya naisip ninyong kumain nito araw-araw? Ang maliit na lilang prutas na ito ay tunay na isang kayamanan, puno ng mga sangkap na nagpoprotekta sa ating mga mata na tumutulong upang mapanatili ang linaw at liwanag ng ating paningin kahit sa pagtanda. Gayunpaman, kung ang napakagandang pagkain ito ay hindi kinain ng tama at naipare sa maling pagkain, ang epekto nito sa pagprotekta sa mata ay hindi lamang mababawasan ng husto, kundi maaari pang magdulot ng pinsala. Ang ilang mga gawi na sa tingin natin ay mabuti ay maaring may problema pala. Halimbawa, mahilig din ba kayong ihalo ang blueberries sa matamis na yogurt o kumain ng ilang piraso habang umiinom ng mainit at matapang na tsaa? O kaya naman habang umiinom ng kape sa umaga, isinasabay ninyo ito bilang almusal. Ang mga gawi na ito na mukhang mabuti ay maaaring may mga nakatagong kontradiksyon na nagiging sanhi ng pagkasayang ng mahahalagang nutrisyon sa blueberries. Ang mas mahalaga, kung ang ilang maling kombinasyon ay kinakain ng matagalan, maaari itong magdulot ng mga hindi magandang sangkap sa katawan na sa huli ay makakasama pa sa ating mga mata. Sayang naman ang lahat. Kaya sa mga susunod na sandali, sasabihin ko sa inyo kung anong 5 uri ng pagkain ang pinakamabuting iwasang isabay sa blueberries. Bawat isa ay ipapaliwanag ko kung bakit gamit ang pinakasimpleng mga salita. Kasabay nito, sasabihin ko rin sa inyo kung anong 5 pagkain ang perpektong kapares ng blueberries na magpapalakas pa sa epekto nito sa pagprotekta sa mata. Kung talagang nagmamalasakit kayo sa inyong kalusugan, lalo na sa kalusugan ng inyong mga mata, huwag na huwag ninyong palalampasin ang nilalaman ngayon. Ang ilan sa mga impormasyon dito ay maaaring ikagulat ninyo. Sige, simulan na natin. Maling kombinasyon bilang isa, blueberries at ilang uri ng nuts. Una nating pag-usapan ang unang kombinasyong dapat iwasan, blueberries kasama ang nuts. Alam kong maaaring magtaka kayo. Hindi ba't malusog ang nuts? Tulad ng almonds at walnuts na mabuti para sa puso at utak, ang blueberries ay mabuti rin. Paano nagkaroon ng problema kung pagsasamahin ang dalawang mabuting bagay na ito? Ang problema ay nasa katotohanang pareho silang naglalaman ng maliliit na sangkap na mahilig magulo. Mayroon ito ang nuts at mayroon din ang blueberries. Kapag nagkita sila sa ating tiyan, madali silang maging isang grupo ng mga agaw. Ang grupong ito ay may isang masamang gawain, ang agawin ng iron na kailangan ng ating katawan. Ang intensyon sana natin ay sumipsip ng iron mula sa pagkain para madagdagan ang ating dugo at lakas. Ngunit dahil sa grupong ito, ang iron ay kanilang kinukuha at sa huli ay inilalabas kasama ng ating dumi. Kaya't hindi ito nasisipsip ng katawan. Kaya't tingnan ninyo kung kayo ay medyo anemic o madalas makaramdam ng pagod at kawalan ng enerhiya at ganito pa rin ang paraan ng pagkain ninyo, maaring nasasayang lang ang inyong kinakain at baka lalo pa kayong manghina. Ang pangalawang problema ay kapag pinagsabay sila, madaling magdulot ng problema sa ating tiyan. Isipin ninyo, ang nuts ay medyo mamantika, kaya kailangan ng ating bituka ng mas mahabang oras para tunawin ito, para itong mabagal na sasakyan. Ang blueberries naman, ang balat at buto nito ay may maraming fiber na kailangan ng tulong mula sa good bacteria sa ating bituka para naman itong mabilis na sasakyan. Kapag ang dalawang ito ay sabay na pumasok sa tiyan, lalo na sa ating mga may edad na nagiging mabigat ang pasanin. Para itong isang mabagal na sasakyan at isang mabilis na sasakyan na pilit na nagsisiksikan sa iisang lane na madaling magdulot ng traffic o pagbara na nagre-resulta sa kabag at hindi magandang pakiramdam. Bukod dito, may ilang tao na maaring sensitibo sa parehong pagkain na ito, kaya mas lalong hindi maganda ang pakiramdam kapag pinagsabay. Isa pa, ang mga kaibigan nating may kidney stones ay dapat ding mag-ingat dahil parehong naglalaman ang mga pagkain ito ng maliliit na sangkap na madaling makabuo ng bato, kaya tumataas ng bahagya ang panganib kung madalas itong
pagsabayin. Siguradong magtatanong kayo pareho, silang mabuting pagkain, gusto ko silang kainin, paano ko gagawin? Huwag mag-alala, simple lang ang solusyon. Una at pinakasimple ay paghiwalayin sila. Halimbawa, kumain tayo ng blueberries sa umaga at sa hapon kapag nagugutom kumain ng isang dakot na nuts bilang merienda. Kung may pagitan na 2 hanggang 3 oras, malulutas na ang problema. Ang pangalawang paraan ay bigyan ng bodyguard ang iron. Kapag kumakain kayo ng blueberries, sabayan ninyo ng pagkaing mayaman sa vitamin C tulad ng ilang hiwa ng dalandan isang kiwi o ilang piraso ng strawberry. Ang vitamin C ay parang isang magaling na bodyguard na kayang iligtas ang na-hostage na iron para mas madaling masipsip ng ating katawan. Ang pangatlong mabuting paraan ay paliguan ang nuts. Bago kainin ng walnuts o almonds, ibabad ang mga ito sa tubig magdamag. Sa pamamagitan nito, ang mga mang-aagaw na sangkap sa nuts ay mababawasan ng husto kaya mas panatag na itong kainin. Panghuli, kung talagang kailangang pagsabayin, maaari ninyong piliin ang pistachios. Ang pistachios ay may mas kaunting sangkap na mang-aagaw kumpara sa almonds at walnuts kaya medyo mas ligtas ito. Tingnan ninyo, sa kaunting pag-iingat at pagbabago sa paraan at oras ng pagkain, maaari pa rin nating matamasa ng ligtas ang dalawang masustansyang pagkain ito. Maling kombinasyon bilang 2 blueberries at matapang na tsaa. Pagkatapos ng nuts, pag-usapan naman natin ang pangalawang kombinasyong dapat iwasan, blueberries at matapang na tsaa. Marami sa ating mga kaibigan ang mahilig uminom ng isang tasa ng mainit at matapang na tsaa pagkatapos kumain kasabay ng prutas para maalis ang umay habang nagkukuwentuhan. Ang gawin na ito ay mukhang napaka-healthy, ngunit ang problema ay nasa tasa ng tsaa mismo, lalo na kung umiinom kayo ng green tea o black tea na karaniwan nating iniinom ng matapang. Ang unang problema ay ang pamilyar na issue ng pag-agaw sa nutrisyon. Kapag umiinom kayo ng tsaa, hindi ba't meron kayong nararamdamang bahagyang pakla sa bibig? Ang paklang ito ay mula sa isang sangkap sa tsaa na tinatawag na tannin. Ang tannin na ito ay kamag-anak ng grupo ng mang-aagaw na nabanggit natin kanina, isa rin itong kidnapper. Kapag kumakain kayo ng blueberries habang umiinom ng matapang na tsaa, ang kidnapper na ito ay agad na susugod para itali ang mga mahahalagang sangkap sa blueberries na mabuti para sa ating katawan, tulad ng iron at calcium. Kapag naitali na, hindi na ito makikilala ng ating katawan at hindi na masisipsip. Sa huli, ang mga mabubuting sangkap na ito ay mailalabas lamang kasama ng dumi. Sayang, hindi ba? Lalo na sa mga kaibigan nating hindi gaanong kumakain ng karne at umaasa sa gulay at prutas para sa kanilang nutrisyon, dapat ninyong bigyang pansin ito. Kung hindi, baka masayang lang lahat ng kinakain ninyo dahil sa isang tasa ng tsaa. Ang pangalawang problema ay madali itong magdulot ng hindi pagkakasundo sa tiyan. Ang blueberries ay prutas na may natural na kaunting fruit acid. Ang matapang na tsaa naman ay nagpapasigla sa tiyan na maglabas ng mas maraming gastric acid. Kapag nagsama ang dalawang ito, madaling maging acid upon acid sa tiyan. Kung ang tiyan ninyo ay medyo sensitibo o may dati ng problema sa pangangasim o acid reflux, ang kombinasyong ito ay maaring magpalala pa ng pakiramdam at maaari pa kayong makaranas ng heartburn. Paano ito sosolusyonan? Gusto ninyong uminom ng tsaa at gusto rin ninyong kumain ng blueberries. Pareho silang mabuting pagkain, hindi naman pwedeng pareho ninyong iwasan dahil lang dito, hindi ba? Siyempre hindi. Simple lang din ang solusyon. Unang paraan, uminom ng tsaa na hindi nang aagaw. Hindi lahat ng tsaa ay kumikidnap ng nutrisyon. Maaari kayong lumipat sa mga herbal tea tulad ng salabat na nagpapainit, ng tiyan chamomile tea o peppermint tea na nakakapresko. Ang mga tsaa na ito ay walang kidnapper na sangkap, kaya walang problema kung isasabay sa blueberries at makakatikim pa kayo ng ibang lasa. Pangalawang paraan, paghiwalayin ang kanilang landas. Kung talagang gusto ninyo ang lasa ng green tea o black tea, madali lang din ang solusyon. Gamitin ang dating paraan. Huwag silang pagtagpuin. Pagkatapos kumain ng blueberries, maghintay ng 1 hanggang 2 oras. Kapag ang mga mabuting sangkap mula sa blueberries ay halos nasipsip na ng katawan, saka ninyo dahan-dahang namnamin ang inyong tsaa. Sa ganitong paraan, hindi sila magkikita sa tiyan kaya magiging payapa ang lahat. Pangatlong paraan,
mag-ingat sa pagtimpla ng tsaa. May isa pa akong tip para sa inyo kapag nagtitimpla ng tsaa, huwag itong ibabad ng matagal. Habang tumatagal ang tea leaves sa tubig, mas maraming kidnapper ang lumalabas. Kaya ilagay ang tea bag o tea leaves, ibabad ng 1 hanggang 2 minuto, pagkatapos ay alisin na ang tea bag o isalin na ang tsaa. Nakuha ninyo na ang lasa ng tsaa at nabawasan pa ng husto ang masasamang sangkap. Tingnan ninyo sa kaunting pagbabago lang, maaari pa rin nating matamasa ang benepisyo ng blueberries nang hindi isinasakripisyo ang kasiyahan sa pag-inom ng tsaa. Maling kombinasyon bilang 3 blueberries at kape. Pagkatapos ng tsaa, pag-usapan naman natin ang kape. Alam kong maraming kaibigan, lalo na ang mga nakatatanda, na kailangan pang gumising ng maaga para alagaan ang kanilang mga apo, ang nangangailangan ng 1 tasa ng kape sa umaga para magising. At sinasabayan nila ito ng blueberries bilang almusal, sa pag-aakalang ito ay malusog at nakapagbibigay ng enerhiya. Ang kombinasyong ito ay mukhang moderno at praktikal, ngunit mayroon din itong ilang maliliit na problema na hindi maganda para sa ating mga mata. Ang unang problema ay ang kape ay parang isang maliit na water pump sa ating katawan. Pagkatapos ninyong inumin, puspusan itong hinihigop ang tubig palabas ng katawan, kaya madalas kayong naiihi. Kapag nabawasan ng tubig sa katawan ng ating mga mata, ay madaling makaramdam ng panunuyo at hapdi at hindi maging komportable ang pagtingin. Para sa ating mga may edad na ang ating mga mata ay natural ng madaling matuyo at kumukonti na ang luha. Kung sasabayan pa ito ng paghigop ng tubig ng kape, lalo itong hindi magiging komportable. Ang pangalawang problema ay ginagawa ng kape na parang sukaan ang ating tiyan na nagpaparami ng acid. Ang mga mahahalagang sangkap sa blueberries na mabuti para sa mata ay napakaselan, takot sila sa acid. Sa isang maasim na kapaligiran, bago pa man masipsip ng ating katawan, ang mga mabubuting sangkap na ito, maaaring masira na sila ng acid. Hindi ba't nasayang lang ang pagkain natin? May isa pang problema na kailangang bigyang diin. May ilang pag-aaral na nagsasabing pagkatapos uminom ng kape ang presyon sa loob ng ating eyeball ay bahagyang tumataas sa loob ng 1 hanggang 2 oras. Para sa malusog na mata, maaaring wala itong epekto. Ngunit kung meron na kayong glaucoma o may kasaysayan ito sa pamilya, kailangan ninyong mag-ingat. Ang presyon sa eyeball ay parang blood pressure natin. Kung palaging nagbabago-bago, ito ay isang hindi kinakailangang pasanin para sa mga mata. Siguradong magtatanong kayo, kung hindi pwedeng ipares sa kape, ano ang pinakamagandang ipares sa blueberries para sa almusal? Huwag mag-alala, irerekomenda ko sa inyo ang isang Golden Partner Oatmeal. Isipin ninyo, kapag kinain ng oatmeal, ang enerhiya nito ay dahan-dahang inilalabas, kaya hindi tataas-baba na parang roller coaster ang inyong blood sugar. Ang matatag na blood sugar ay napakabuti para sa proteksyon ng maliliit na ugat sa mata. Bukod dito, ang oatmeal mismo ay mayaman sa mga sangkap na mabuti para sa mata. Kapag ipinares ito sa blueberries, para silang bumubuo ng isang eye protection squad. Ang oatmeal ang responsable sa pag-aayos ng daan, tinitiyak na maayos at matatag ang daloy ng dugo, stable blood sugar. Ang blueberries naman ang responsable sa pagbabantay sa daan, lumalaban sa mga masasamang elemento sa pamamagitan ng pagbibigay ng antioxidant protection. Sa kanilang pagtutulungan, natural na doble ang epekto sa pagprotekta sa mata. Maling kombinasyon bilang 4 blueberries at pagkaing mataas sa asukal. Ang ika-4 na kombinasyong pag-uusapan natin ay maaring marami sa inyo ang nakakagawa na blueberries na ipinapares sa mga pagkaing masyadong matamis. Halimbawa, ang paghalo ng blueberries sa mga breakfast cereal na nabibili sa supermarket na puno ng asukal, o paghalo nito sa mga flavored yogurt na may maraming jam, o kaya'y kapag gumagawa ng smoothie sa bahay ay nagdaragdag ng 2 malaking kutsara ng asukal dahil takot sa asin. Sa tingin natin, ito ay masarap at malusog. Ngunit sa katotohanan, ang sobrang asukal ay isang malaking salarin sa pagsira ng mga benepisyo ng blueberries. May 2 malaking problema dito. Ang unang problema, kapag kumakain tayo ng sobrang asukal, para tayong nagsisindi ng maliliit na apoy sa buong katawan.
Ang mga apoy na ito ay hindi natin nakikita o nararamdaman, ngunit dahan-dahan itong sinusunog ang ating mga healthy cells, lalo na ang mga napakaselan at maliliit na ugat sa ating mga mata. Ang mga mabubuting sangkap sa blueberries ay parang mga bumbero sa ating katawan. Sila sana ang papatay sa apoy. Ngunit kung habang nagpapadala kayo ng mga bombero ay walang tigil naman kayong naghahagis ng panggatong na siyang asukal, kahit gaano kagaling ang mga bombero, hindi nila ito kakayanin. Ang resulta, lalong lumalakas ang apoy sa katawan at lalong lumalaki ang pinsala sa mga mata. May isa pang mas masamang problema. Isipin ninyo kapag gumagamit tayo ng arnibal o matamis na tubig para ibabad ang karne o prutas. Paglipas ng panahon, hindi ba tumitigas ito, nagiging hindi masarap at nag-iiba ang kulay? Isang katulad na proseso ang nangyayari sa ating katawan kapag kumakain tayo ng sobrang asukal. Kapag masyadong mataas ang asukal sa dugo, para itong arnibal na sumisira sa ating mga protina. Ang dalawang pinakamahalagang bahagi ng ating mata, ang mga ugat, blood vessels, at ang lente lens na parang lente ng camera, ay pangunahing gawa sa protina. Kapag nasira ang mga ugat, tumitigas ito at nagiging marupok na madaling magbara. Kapag nasira ang lente, unti-unti itong lumalabo at nagiging malabo ang paningin. Ito ay isa sa mga sanhi ng katarata. Tingnan ninyo, ang problemang ito ay mas malala pa kaysa sa hindi pagsipsip ng nutrisyon na napag-usapan natin kanina. Kaya ano ang dapat ipares sa blueberries? Ay re-recommend ako sa inyo ang isang perpektong kapares, unsweetened, makapal na Greek yogurt. Bakit ito magandang kombinasyon? Una, hindi ito matamis kaya hindi ito magdudulot ng gulo sa katawan. Pangalawa, mayaman ito sa good protein na tumutulong para dahan-dahang masipsip ng katawan ang natural na tamis ng blueberries, kaya hindi tataas baba na parang roller coaster ang ating blood sugar. Pangatlo, ang good yogurt ay may maraming good bacteria na nagpapalakas sa ating bituka para mas mahusay nitong masipsip ang lahat ng kayamanan mula sa blueberries. Sa ganitong paraan, 100% na magagamit ang epekto ng blueberries sa pagprotekta sa mata, walang nasasayang. Maling kombinasyon bilang 5 blueberries at pagkaing may trans fat. Ang trans fat ay maaring tunog teknikal, ngunit sa madaling salita ito ay isang artipisyal na mantika na napakasama para sa ating katawan. Saan ito nagtatago? Nagtatago ito sa maraming merienda at panghimagas na madalas nating kinakain, tulad ng biscuit cake, potato chips, at mga pritong pagkain tulad ng pritong manok turon at iba pang kakanin. Minsan kapag bumibisita ang mga anak o apo sa mga nakatatanda, nagdadala sila ng masasarap na panghimagas. O kaya'y lumalabas ang pamilya para kumain ng pritong manok. Masaya ito at natural lang na gawin. Ngunit dapat nating malaman na ang trans fat ay ang pinakaayaw na basura sa ating mga ugat. Hindi ito tulad ng ibang basura na madaling linisin ng katawan. Ito ay napakalagkit at napakatigas. Kapag pumasok sa ating mga ugat, nagdudulot ito ng gulo. May dalawa itong pangunahing masamang gawain. Una, ginagawa nitong matigas at marupok ang inyong mga ugat na madaling magbara. Ang ating mga ugat ay dapat malambot at nababanat para maayos ang daloy ng dugo. Ngunit kapag madalas kumain ng masamang mantikang ito, unti-unting nawawala ang pagiging nababanat ng mga ugat. Pangalawa, kumakaskas din ito sa loob ng mga ugat na nagiging sanhi ng pamamaga at pinsala. Para itong mga tubo ng tubig sa ating bahay na paglipas ng panahon ay kinakalawang at nagkakaroon ng bara. Hindi lang humihina ang daloy ng tubig, kundi numinipis at nagiging marupok din ang tubo mismo. Ang mga ugat sa ating mata ay mas manipis pa sa hibla ng buhok at ang pinakakinatatakutan nila ay pagbabara at pinsala. Kapag nagkaproblema ang mga ugat, hindi makakarating ang nutrisyon, hindi mapapakain ng mabubuting sangkap ang mga mata at dahan-dahan magkakaroon na ng problema. Isipin ninyo, simple lang ang lohika. Sa isang banda, kumakain kayo ng blueberries, nagpapadala ng maraming repairman ang mabubuting sangkap sa blueberries para ayusin at alagaan ang inyong mga ugat. Ngunit sa kabilang banda, kumakain kayo ng trans fat na nagpapadala ng isang grupo ng destroyers para manira. Hindi ba't para lang kayong nagtatayo ng bahay
habang may kasabay na nanggigiba, sa huli walang matitira at masasayang lang ang lahat ng pagsisikap. Ano kung gayon ang pinakamagandang kapares ng blueberries? Ito ay ang mga madahong gulay na madalas nating kinakain tulad ng spinach, kale pechay at broccoli. Ang mga madahong gulay na ito ay tahanan din ng maraming eye protection guards. Ang mga lilac guard sa blueberries at ang mga green guard sa madahong gulay ay magkapatid. Kapag nagsama sila, nagiging napakalakas ng kanilang puwersa. Sama-sama nilang tinutulungan ang ating mga mata na labanan ang masamang liwanag mula sa mga cellphone at TV at pinapanatili nilang mas malusog ang ating mga ugat. Kaya maaari ninyong ihalo ang blueberries at isang dakot ng spinach para gumawa ng isang healthy smoothie o pagkatapos kumain magkaroon ng isang platong steamed broccoli at kumain ng blueberries bilang panghimagas. Ang ganitong kombinasyon ang tunay na nagbibigay ng nutrisyon sa mga mata. Sige, napakarami na nating napag-usapan ngayon. Ang layunin lang naman ay tulungan kayong maunawaan kung paano dapat kainin ang napakagandang pagkain ito, ang blueberries, para makuha ang pinakamagandang benepisyo para sa ating mga mata. Ngayon, alam na natin na pinakamabuting iwasang isabay ang blueberries sa pag-inom ng matapang na tsaa kape o ipares sa mga meriendang masyadong matamis o mamantika dahil sinasayang lang nito ang mga benepisyo ng blueberries. Alam na rin natin na ang blueberries ay pinakamatalik na kaibigan ng oatmeal, unsweetened yogurt at madahong gulay. Kapag nagsama-sama sila, doble ang lakas nila sa pagprotekta sa mata. Sa totoo lang, sa pag-aalaga sa kalusugan, mas simple ang prinsipyo, mas epektibo. Sa huli, bibigyan ko kayo ng 3 tapat na payo. Kung tatandaan ninyo ito, mas epektibo pa ito kaysa sa anumang health supplement. Unang payo, ipares ang mabuting bagay sa kapwa mabuting bagay. Kumakain tayo ng blueberries para bigyan ng kayamanan ng ating katawan, kaya wag na natin itong sabayan ng mga hindi magandang bagay na magpapawalang bisa rito. Ang mabubuting bagay ay dapat magsama-sama para lumakas ang kanilang puwersa. Pangalawang payo, huwag hayaang ang pansamantalang sarap ng bibig ay makasira sa kalusugan ng iyong mga mata. Masarap ang matatamis at pritong pagkain at nagbibigay ito ng kasiyahan. Ngunit dapat nating isipin, para sa panandaliang sarap ng bibig, hahayaan ba nating magdusa ang ating mga mata? Hindi sulit ang kapalit. Kapag kumakain, isipin din natin ang ating mga mata. Pangatlong payo, magtiwala sa mga likas na pagkain. Ang pinakagusto ng ating katawan ay ang mga pagkain galing sa lupa na hindi dumaan sa maraming proseso. Kadalasan kung mas simple at natural ang pagkain, mas mabuti ito para sa ating katawan. Tingnan ninyo, ang mga maliliit na pagbabagong ito ay hindi naman mahirap. Sa kaunting pag-iingat lang sa pagkain, ang isang maliit na pagbabago kapag naipon araw-araw ay maaaring magdulot ng malaking benepisyo sa ating mga mata. Sa huli, kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang ating ibinahagi ngayon, huwag mag-atubiling ibahagi ang video na ito sa inyong pamilya at mga kaibigan, lalo na sa mga katulad ninyong mahilig kumain ng blueberries. Dito sa Siglang Ginto, sama-sama nating alagaan ang ating mga mata sa pinakasimple at pinakamatalinong paraan para manatili itong malinaw at maliwanag. Magkita-kita tayo sa susunod na video.